Ngayong araw, samahan nyo nga pala ako mag-skate sa... First time ko nga lang pala mag-skate dun kasi medyo malayo yung bahay. Yan pala, nakarating na ako ng... Nag-CR muna pala ako saglit dyan kasi ihing-ihi na ako. Dito nga nakasakay na ako ng jeep papuntang kumbento. Ayan na nga, nasa kumbento na nga ako. Dito pala kumain muna ako ng lugaw kasi gutom na ako. Ayan nga pala, naubos ko na yung kain ko. Wala nang patumpik-tumpik pa, pumunta na ako ng People's Park. Ngayon na lang kasi ako makakapunta ulit dito. Dito na tayo sa skate park. Pwede po mag-skate? Pwede po mag-skate? Mag-skate po sana. May helmet ka? Wala po, pero adult naman po ako. Ha? Adult. Pag adult kahit adult or yan, Ay. kaya na kayo. Kasi may na-discrash na rin yung ganyan. Sabi po, ano? Nag-shiso sila. Pinapasok tayo ni ate kahit wala tayong helmet. Tour lang daw. Hanggang alas 2. Lupet. So kaya ako mangiram ng turtle helmet. Kinabahan pa nga ako dyan kasi wala akong malapitan at mahiraman ng helmet. Akala ko kasi pwede naman hindi naka-helmet dito. Pwede na yan. Pero buti na lang si ate on the rescue. Ihiram niya daw ako sa mga guard ng helmet. Eh di syempre ako naman tuwang-tuwa. Kasi kung wala akong mahiraman ng helmet, hindi talaga ako makakapaglaro. At kung ganun, sayang naman yung pinunta ko, di ba? Kaya dito wala akong suot na kahit anong gear kasi tour lang yan. Sinabihan kasi ako ni ate na ihiram niya ako ng helmet. Kaya ito, naglaro muna ako. First time ko nga lang pala magpadula sa ganyan. Kaya nagpa-process pa ako. Dito nga sinubukan ko magganyan. Buti na lang wala akong takot, kaya nagawa ko yan. Joke lang, meron akong takot. Kaya ko lang talaga siya i-handle at i-overcome. Sa mga part pala na to, kinakabahan na ako. Si ate kasi parang hindi na babalik. Sayang naman yung pinunta ko, diba, kung hindi ako makakapaglaro. Ang layo-layo pa ng pinanggalingan ko, sa suwi rin akong luhaan. Dito nga nakuha ko ng helmet kay ate. Sobrang thankful ko dyan kay ate. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi talaga ako makakapaglaro. Siya talaga ang life savior ko. Dito nga nag-start na ako magliwaliw. Ninanamnam ko kasi ang bawat sulok ng skate park dahil first time ko pa lang dito. Para sa mga hindi nakakaalam, taga Valenzuela po talaga ako. Binenta lang yung bahay namin doon at lumipat kami sa Caloocan. Pero kahit na ganun, walang makakapigil sa atin. Gagawa at gagawa pa rin niya ng paraan para lang makapunta dyan. Dito pala, bumalentong pala ako dyan kasi madulas pala yung sahig. Kaya ayan, tinan mo ang dumi na ng katawan natin. Tuwan-tuwa nga ako sa sarili ko niyan kasi gulong ako ng gulong. Yan pa. Pero ayos lang, sanay naman ako mapahiya at wala namang tao dyan. Dito nga dumating na pala ibang skaters ng Kamanava. Yan po ang isa sa reason kung bakit bawal na walang helmet ang mga skaters dyan. May nadisgrasya po kasi dyang skater at walang helmet at nabagok ang ulo. Dito pala ay nakapagpapik ako sa admin at sa ibang members ng Kamanava. Dito pala may namita akong batang ang galing mag-ollie. Masanga pa ako dun kaysa sa mga skaters dito sa amin.
Dito pala, gutom na ako kaya bumili muna ako ng fishbowl at ng binangkal. At pagkatapos ko naman kumain nun, syempre hindi mawawala. Dito naman nga kinagabihan, bumili ako ng siomay rice. Siomay lang talaga yung tinitinda nila ate dyan, pero nanghingi ako ng kanin. Nung mga time pala na yan, lobat na ako at wala na akong energy. Ibig sabihin lang nun, kailangan ko na mag-recharge. Dito pala close ko na yung mga kamanaba skaters. Ang babait at ang yuyumurus pala nila. Sinali pa nga nila ako sa kanilang community. So, hindi na pala ako pwedeng tawaging solo skater. Oh, di ba? Mag-inline Dito nga nakipagpalit wala ako kay Kuya. Gusto ko kasi talagang subukan mag-roller skates. Dito nga ay parang back to zero ako. Dito nga ay parang nangangapa pa ako. Nanibago na rin siguro yung paa ko sa gulong. Samantalang si Kuya Lloyd parang wala lang. Pakiramdam ko tuloy para talaga siya sa blades. May mga ganun talagang tao. May mga para sa blades talaga at para sa skates. Dito nga ang cute ng batang to. Sa tuwing nakikita niya yung camera ko ay nilalaplap niya. Charet. Nung nakitaan ko nga ng potential mag-blade si Kuya ay sinabihan ko na agad na magpalit na lang siya sa blade. Pero sayang naman yung pinambili niya ng skates niya. Original din kasi to. Dito pala nagulat ako kasi biglang dumating si Kuya Igo. Idol ko nga pala yan at isa yung content creator. Nagpa-picture na nga ako sa kanya doon at mukhang siya pa ang nagpa-picture sa akin. Sabi ko kasi yung cellphone na lang niya ang gamitin dahil pangit yung camera ko. Dito pala tuwang-tuwa talaga ako sa batang to. Nakikita ko kasi yung sarili ko sa kanya. Parang baliw-baliw at may sariling mundo. sila. Dito pala yung nag-uwian na kami kasi gabi na rin. Yeah, babay ka na ya. Dito pala ang haba ng pila kahit alas 11 na ng gabi. Kaya ayan, napaakap na lang ako sa pool kasi pagod na rin ako. Dito pala ay nasa jeep na ako. Basa nga pala yung kamay ko dyan at sinabi ni ate na basa raw. Lumipat si ate sa kabila kasi baka nandidiri sa akin. Dito pala hataw pala si Manong driver dyan. Ganito pala talaga sa Valenzuela. Parang obstacle course ang daan. Nakakaalog ng utak. Nasa bayan na nga ako niyan at wala nang masyadong sasakyan.